Hello, isang magandang hapon mga agri-farmers. Welcome back ng ating channel. Dito tayo ngayon sa ating pipino. Tiningnan natin kung ano yung progress. So, mataas na yung ating pipino. Malapit na sa kalahating twine, agri-farmers. Oh. Yan. Malapit na siya. Yung iba nakarating na. Yung iba, katamtaman pa lang. Punta tayo sa unahan. At nagsimula na siyang magbulaklak. Yun, may mga bulaklak na. May mga nag-yellow na. Siyempre, meron na rin mga bunga. Mga maliliit pa lang. So, yung gagawin natin ay nagtap-prune tayo. Nag-pruning tayo sa bandang may bunga. So, ito, yan. Bunga yan. So, tinap-prune natin dito. Yung talbos niya, kinuha natin para dito na siya mag-stop yung nutrients para tuloy-tuloy yung harbisan gaya ng una naming area. So, ito. Yan. Ang bunga na yan. So, update. Medyo mataas-taas pa rin yung presyo. Sana hindi ito bababa. At tuloy-tuloy itong ating production kasi nga nagtanim tayo nito December 30. Target natin. Walang nagtatanim na mga panahon na yun. So, yun yung ginawa natin para kumbaga taktika natin sakaling maabutan natin yung mataas na presyo. So, nagtanim tayo ng hindi sila nagtanim. So, ito yung so, 2 lata lang muna to kasi dyan sa Ampalayahan kakasya doon ng 4 na lata kasi malawak yung area dyan. So, pahabol kami. So, ang namin, pagka nakaharvest na kami nito, umpisa ng harvest namin dito sa area na to, tanim na rin kami doon para meron tayong alternate. Kumbaga kung wala na to, may kasunod na naman. So doon, bali 4 na lata yung matatanim natin doon. Pagkatapos dito 2. So yun, 6 na lata yung ating target. Ito, tatapron pa natin dito. Para yung matitira, yun na lang. Ito meron din pero ito natin kunin. Ganitong edad natin dapat yung matataas na yung mga talbos ganito. So yung natira, ito yung isang dahon at saka yung bunga. So yun, mabilis yung pagtubo niya kasi wala na siyang susuplayan sa taas. So lahat ng nutrients niya hanggang sa bunga na. So yun lang yung masishare natin agri-farmers. Yun. Laban-laban lang kasi medyo maganda yung presyo ngayon. Yan ito yung mga maganda agri-farmers So dito talaga tayo focus sa mga ganito na edad na. Kapag makalampas siya sa twine, pwede ka nang mag-pruning, simula kang mag-pruning kasi yan yung sinasabi ko, dahon at saka talbos. Continue yung talbos niya. So wag mo nang pahabain yan. Pwede mo na yan tanggalin Tsaka doon din sa kabila. Yung kaya mo lang tanggalin. Kasi nga, ang habol natin ay pangmaramihan. So sa bunga lang, ito yung pinaka-effective na paraan sa pangparami ng bunga. Kasi si pipino talaga, magbubunga talaga yan. Yun mga punggos yan, agri-farmers. Kasi nalubog to sa baha ng mga nakaraang araw. Pero nag-recover pa rin. Lang. Pag matindi yung ulan, spray agad ng fungicide. Pag mainit naman, konti lang. Para hindi masobrahan. Saka hindi yun yung bulsa ninyo. So ito yung sinasabi ko nga less gastos. Isa na itong pipino sa mga crop na pinakamabilis ma-harvest. Sa loob lang ng 45 days may harvest ka na. So susunod nating vlog, expecting yung mga yung mga pinoproning natin, i-update ko kayo kung gaano nakalaki. So ngayon ito lang muna kasi pasimula pa lang to. Kasi yung iba hindi pa nakarating sa twine. So dapat sa daga itong talbos na to hanggang dito na to para makaproning tayo ng maganda. Gaya nito. Yan, mga maliliit pa yan Pero may bunga na yan. Ito, maliliit pa. Pero pag nakarating na ito dito banda sa
mas malaki na siya, so maganda na siyang pruningan. So yun yung tandaan nyo, agri-farmers, na kailangan talaga sa pipino pag nag-pruning tayo, lampas na dito sa 4 feet. So 4 feet mahigit, pwede na. Pwede na tayong mag-pruning sa bunga. Pero tandaan nyo, sa baba, isang roller, lahat ng sanga tanggal. So sa lampas na ng isang roller, doon ka na magpabunga hanggang sa taas. Yun lang yung practice. Matrabaho lang pero effective naman. Kasi kung gusto mong pangmaramihan gaya nito, walang problema kasi 3 kami dito. So kaya na namin i-utilize yung trabaho. So hanggang doon lang muna, agri-farmers. At maraming salamat. God bless.